Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Ipinagdiriwang natin sa linggong ito ang dakilang kapistahan ng banal na Santatlo, ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ay iisang Diyos. Pareho sila sa pagka-Diyos, pero iba sila sa isa't isa. Iba ang Ama sa Anak, iba ang Anak sa Espiritu Santo. Sila ay isa at tatlo, kung kaya't sila ay isatlo. God is Trinity, and that is 3 in 1. Ito po ay misteryo, sabi nila. Dahilan para masabi natin na hindi kailanman natin lubos na maunawaan o maarok ang katotohanan ng misteryong ito. Gayunman nararanasan natin ang Diyos na nagpapakilala sa atin at patuloy na nagpapakilala ng Kanyang sarili sa atin. At kung inyong matatandaan, noong tayo'y bininyagan tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tanda na tayo ay may tatak ng pagka-Diyos. Tayo ay kawangis at kalarawan ng Diyos. Kung kaya't hindi man natin maunawaan ng lubos ang misteryo ng banal na isatlo, may masasabi pa rin tayo tungkol sa Diyos. My dear brothers and sisters, as we celebrate today Trinity Sunday, let us reflect on the divine love of the Father, Son, and the Holy Spirit. Una, nakikilala natin ang Diyos Ama sa lahat ng Kanyang mga nilikha. Siya ang may likha ng langit at lupa, ng buong sanlibutan, kabilang ang lahat ng nilalang ng Diyos. Siya ang Diyos na nakipagtipan sa bayang Israel. Siya ang Diyos na naglabas sa bayan ng Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipsyo. At kahit patuloy pa ang pagtataksil ng bayang Israel, siya ay patuloy pa rin sa kanyang pagmamahal. So that the love of the Father is boundless and unconditional. The love of the Father knows no limits, hindi naglalagay ng hangganan. Kaya nga ang masasabi natin sa Diyos Ama, we can learn from the Father divine unconditional love. Ang Diyos ay anak. Siya ay salita ng Diyos na nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Sa pamamagitan niya, mas nakilala natin ang Ama. Siya ay isinilang sa gitna natin, nabuhay, nagturo, nangaral, nagpagaling ng maraming mga may sakit, tumawag ng mga alagad na itinuring niyang kaibigan. Siya ay nagpakasakit, namatay, at matapos ang 3 araw ay nabuhay na magmuli at umakyat sa langit. Si Jesus ay ating kapatid. Matutularan natin siya sapagkat siya'y tao katulad natin sa lahat ng bagay, maliban sa kasalanan. At patuloy nating pinananabikan at inaabangan ang kanyang muling pagbabalik. Kung kaya't sa Diyos Anak natin natutunan ang pagmamahal na nag-aalay, sacrificial love. Kung ang Ama, unconditional love, ang Diyos Anak, sacrificial love. Dahil sa kanyang pagbibigay ng sarili sa sangkatauhan. Through the Son, we can learn that love is sacrificial, nag-aalay at nagbibigay. Ang Espiritu Santo ay Diyos. Nung nakaraang linggo, pinagnilayan natin ang kanyang pagpanaog sa gitna ng mga alagad noong unang Pentecostes na siyang nagpasilang sa simbahan. Siya ang karunungan, divine wisdom, na umiiral na sa simula't simula pa. Gumagabay sa atin sa katotohanan, nagpapalakas ng ating loob, nagbibigay ng inspirasyon sa atin, at nagbibigay ng iba't ibang kaloob para maisabuhay natin ang atas ng pagiging alagad
ni Kristo Jesus. The Holy Spirit is the love that transforms us. Siya ang nagpapabago sa atin at nagpapanibago sa atin upang malaya tayong maging saksi sa kapayapaan, kagalakan at habag ng Diyos. Through the Holy Spirit, we experience God's transformational love. Kung ang Ama, unconditional love, ang Panginoong Hesukristo, sacrificial love, ang banal na Espiritu, transformational love. Mga kapatid, why do I take great lengths to explain all these things to you? Kasi po, ang kapistahang ito ay talaga namang pagdiriwang ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Today, we reflect on who God is and not trying to figure out how can there be three persons in one God? So that the focus should be more of our experience of God and not the theology of God. Iwan na natin yun sa mga eksperto. Iwan na natin yun sa mga theologians. Ang mas maganda, pagnilayan natin at ipagdiwang ang karanasan natin ng Diyos. Opo, tunay na misteryo ang Diyos, subalit sa isang taong nananampalataya, sabay na nanuunawaan ng isip at nararamdaman ng puso ang pagmamahal na ito ng Diyos. And every time we experience the unconditional love, sacrificial love, and transformational love, we experience that God is a community of three persons, loving each other, and that we belong to the family of God. Kaya nga mga kapatid, madali para sa atin na maranasan ang pagmamahal ng isang tatay na nagtatrabaho sa ibang bansa kahit pamalayo sa kanyang pamilya. Iindahin ang hirap na malayo sa kanyang mga kapamilya. At kahit malayo, malinaw sa kanyang isip na lahat ng kanyang sakripisyo ay para sa kanyang kapamilyang naiwan sa Pilipinas. Malayo man sila sa isa't isa, pero nagkakaisa ang kanilang puso at diwa. Kaya nga ba madali sa atin na maunawaan at maranasan ang sakripisyo ng isang healthcare worker or caregiver na nag-aalaga ng isang taong hindi niya kaano-ano. Kung trabaho lang ang tingin niya sa lahat, pwede naman niyang iwan ang inaalagaan niya. Trabaho lang naman yan. Pero bakit kaya hindi niya maiwan-iwan? Kasi sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa ang taong yun sa kanya. Wala nang ibang mag-aalaga, wala nang ibang gagawa yan. Kaya tinatawag siya sa mas malalim na klase ng pagmamahal. Nararamdaman din niya ng isang taong tumutugon sa tawag ng paglilingkod, lalo na yung paglilingkod na tahimik lang, hindi nagmamalaki, hindi nagmamapuri, hindi na umaasa ng anumang gantimpala, papuri o anumang pabuya. Nakakapasok tayo sa pagmamahal at pagbibiyaya ng banal na santatlo kung naglilingkod tayo ng tahimik at tumutugon ng may pagmamahal. And when we allow God to speak in our hearts, in love, we begin to absorb more of God's life into our own. Thus, we are transformed, our values, our attitudes, and our way of looking at things change. And we become more and more passionate about the things of God, like truth, justice, taking care of the least, the last, and the lost, and we respect life. My dear brothers and sisters, as we celebrate the solemnity of the Most Holy Trinity, let us ponder on the depths of divine love revealed to us
in the Father, Son, and the Holy Spirit. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa.